Sarang ka verse. Hopefully, this would be a springboard sa ato mensahe. Karong buntag. Mauni ang atong gikinahanglan as we are continuing with our Christian life. Acts chapter 4, Zechariah 4 verse 6. Okay, kung nana mo sa inyong Bible, you can say amen. Amen. Nana ba mo man? Amen. Okay, verse 6. Dungan ta pagbasa. Zechariah chapter 4 verse 6. Ready, read. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Not by might, not by our power, but by the power of God. Amen. Inaagi sa gahom sa Diyos. Okay, atong ilukuha itong mga ulo, yung atong mga mata, kapadayon ka, ang puta, ilukuha itong mga ulo padayon. Loving Father, salamat sa inyong yatag ng mga panahon. Maka-iusap dito sa mga walay kumanan. Amo kang masimba sa Espiritu sa kamaturan. Salamat kayo Ginoo sa inyong pagkabayo. Salamat sa inyong pagkamasulunganon. And salamat na naliwala sa inyong aning na panahon. We could declare that ikaw Ginoo worthy na among simbawa. Worthy na among pamatulan na among salitan, among kiyatan at kaitidad sa among pinabuhi. So panalangin ni karon sa padayon ni sa mga pagsimba kung sa kamay mga akusasyon sa yawang ng ninamo mahimong rason hindi ka kapanalangin sa ilo ang ilo ibiglo sa mga biligyo ko kagaya ni your Holy Spirit o tender na kasing-kasing o sa pinaka-yano pinakasimting na bagay kasapta ng mga espirituano mo ka o nagatubian ko sa kagalingon o sa lamang sa mga siya pa Ginoo mga kanakan, ikaw mo ng trabaho sa kanyang nagkantong nila din karon. Ikaw mo ay magpadayon o hatag ay panabot gamit na ko isip instrumento sa pagtulog Ginoo, pag-iya sa pagbalikod sa Kristohano ng pagtuo. Salamat kayo pinag-inti ka nga Diyos sa manangalan ni Jesus. Amen. Okay, kani si Zechariah, prophet ni siya during sa itawag captivity. Ang mga Israelites, ang istorya nila tungkol sa ilahang pagpalayo sa Diyos, tungkol sa ilahang itawag gross na idolatry, silutan sila sa Ginoo o nahimo silang mga itawag captive o nahimo silang gipildi gilupig sa mga nasod nga nagpalibot nila. O ang mga Israelites dito nila nasabtan kung unsa ka real, kung unsa ka truthful ang isulti sa Diyos nila na kung dili dali sila musunod sa Ginoo, dalon sila ngadto sa pinaka-alaon o pinaka-makaluluoy na kahintang. Ug mao ni nahitabo sa mga Israelites. Karon si Zechariah sa panahon nga grabe ang kahintang o grabe ka makaluluoy ang mga Israelites, gracious Ginoo isip usa sa mga prophets atong panahon na o nag-raise sa Ginoo another leader nga si Zerubbabel. So kung imong tanawon diya sa verse 6 na i-mention nga name na Zerubbabel,
Kani si Zerubbabel was a contemporary kung ikaw na ni Ezra. Kaya si Ezra, siya mo ay responsable sa pag-build sa temple ni Nehemiah. O kani si Zerubbabel was the leader at that time na nagdala sa mga tao kay si Nehemiah ang iyang i-build kay ang wallman. Si Ezra ang iyang i-build na temple man. Si Zerubbabel maoy leader aning panahon na. Karon sa ilahang paghinay-hinay o rebuild kay nag-repent man ang mga Israelites, ilang paghinay-hinay o rebuild, grabe ang ilang nagawatan ng mga itawag pangutya o kanang pagyaga-yaga, ipaka-anaot sila sa mga nasod na nagpalibot nila. O kaya, ignan sila, kung sa may mahimo ninyo if you're trying to rebuild yourself as a nation, wala naman mo. Kinsa pa may mulaban ninyo, kung sa may kusog ninyo, kung sa may pili ninyong mahimo sa inyong mga kinabuhi. So, si Prophet Zechariah, naingon siya kang Zerubbabel, remember this, calling a statement in verse 6, na your life, ang imong kinabuhi o ang inyong kinabuhi na nagkila sa Diyos, it's not by your might. It's not by your strength. It's not by your own power. It is by the power of God. Ang Christianity is by the power of God. Ang Christianismo, sultihan na kita mga ginikanan, we need the power of God para mahimok ta responsable o kaibigan ng mga ginikanan. Kamu mga trabahante, you need the power of God to be able to submit sa inyong mga employer. Kamu mga estudyante, you need the power of God para inyong makakulisan kung sa inyong mga dreams kinabuhi. Everybody needs the power of God. Na hinahanglan ka sa kahong sa Diyos, o di na ito mahimo kaning kinabuhi without the power of God. Without the power of God, wala din tayo mahimo. Mga ison, o sa reason why naamon tayo mga butang na gusto sa Diyos atong himuon pero di na ito mahimo. It's because we do not have the power of God in us. Naamon tayo gusto sa Diyos na himuon kalimutan pero anong di magkakahimo? It's because you do not have the power of God in you. You need God's power. At pinaati lamang anak, makahimo ka sa angayan imong himuon. May pastor, makayang man ako sa kong kagalingon, sultian ka, ang imong kagalingon, dili ka apas o dili ka sapa sa angayan ng paninong mabuhay. Kinahanglan tas gawon sa Ginoo. Our life needs the power of God. One main reason ngano daghang mga Kristohano, they are not enjoying Christianity because they lack the power of God working in them. Walay kahong sa Diyos. Galing. Unang, ilan. Daghang mga Kristohano, they need to be doing what God wants them to do, yet they are not doing it because they do not have the power of God in their life. Nakapit yung kayo gusto sa Diyos pa ngayon mo, ano di magkakain mo? Example, ulo na to. Ang kanang pagsimba, anong nagawang gusto ano, di magkakong subat? Kung imong kagaling kusog, imong saligan na, naipanahon. Lagi na inani, Amerika, isultising maroon, ikugnaw. Ulan. Pero if there's that power of God in you, bisag dragon pa na, o anaconda pa na mupugong ni mo, muanto di kang simbahan. Gahon sa inuhan mong gikinahanglan. Mauna, bisag sa pagkanta sa choir, bisag kung sa pagkanindot sa inyong tingog, bisag kung sa kamaayo ni mo sa music, unless you do not have the power of God, that is nothing. Mauna, anong dagang mga Kristohano? They lack obedience to the will of God. They do not have the power of God. Dagang mga Kristohano,
Dili sila maayong mga piniyaran. They cannot give even their tithes. They are struggling even their offering. It's because they do not have the power of God. Daghang mga Kristiyano, they are not happy. They are not enjoying Christianity. Why kami? Ang Kristyanismo para nila, dili sila excited kung simba. Dili sila excited of what God will do diha nila. Dili sila excited mag-involve sa ministries because they do not have the power of God. Amen. We need the power of God. Inahanglan ta sa kahong sa Diyos. Mao bitaw ng Jeremiah ni Prophet Zechariah 0 papel. Isang unsa pa inyong matuko diha, dili ka ninyo mahimo without the power of God. Kung naamanggaling mo makumpisa, it would not give glory to God. It's because you lack the power of God. You need God's power. Kinahanglan mo kahong sa Diyos. Mao bitaw na kung imong tanawon sa New Testament in Acts chapter 1 verse 8. Ang mga early believer, kaya ito kapriyan, mga early believer, sa dihan they were gathered after sa resurrection ni Christ, nag-prayer meeting sila, galing the prayer vigil, actually it's prayer vigil, kung ganyan hihimo. The-prayer vigil sila. So, dito, after their prayer vigil, in Acts chapter 1 verse 8, ang mga disciples pakikistoryahan sila sa Diyos through the Holy Spirit in the form of tongues of fire. Ni-design the Holy Spirit ang Diyos, nianto nila, uban nila, pinaagi sa tongues of fire ang forma. But before that na usa na yung tabo, nganong they were challenged to have a prayer vigil, and they were challenged to have a prayer meeting. It's because si Jesus Christ, nakikistorya nila na in verse 8, you will receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And when the Holy Ghost is come upon you, naingon dahil si Jesus Christ, then ye shall be my witnesses. Then ye shall be my witnesses, both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. So what pasagot? Ingon ng Diyos, you cannot continue on what you have started right now without my power. Kung wala ang gahong sa Diyos, ang Christianity would be a mere form of religion. Ang imong naangunan would only be the same as kung unsay tradisyon na religion nga gideklarar sa kalibutan. Ang Christianity is more than a form of religion. Christianity is the display of God's power sa kinabuhi sa individual. Maunay Christianity. The power na kakita ka nga mga tao bisag tanaw mo sa imo lang kaugaling mong pangitaw, they don't have the strength to be able to be a supporter sa church, but they could give. It's because of God's power. Na mga tao nga tanaw ni mo in-ani lang sila, pero ano man, they obey God with all their heart because there is that power of God working in them. Na mga tao nga mga bisyoso, nakausap ang kinabuhi, it's because God's power is working in them. Dili tungod kay gusto silang mag-usap, dili tungod kay gikapuyan na sila sa kinabuhing bisyoso. Kung yung tanaw, why kapuyan sa kinabuhing bisyoso na gandanahan na? Pero ano, makausap man, o ano mag-usap man, it's not because they wanted to, but because there is that power of God na usap nila. Kaya yung lifestyle, it's God's power ang nag-usap nimo. Di man na imong ang kaugalingong usok, di man na imong ang kaugalingong kung unsa ka karon. Kung magtinarong kung gali ka, it's because there is the God who is imong kila, imong personal na Diyos na nagtrabaho mo. So everything is about God's power working in us. Tanan, mahitungod yun
sa gahong sa Diyos. You want, gusto kang makagawas gikan sa imong mga struggle? Gusto kang makagawas gikan sa mga burdens, mga pains, mga discouragement na imong giatubang o mga doubts and everyday na imong gi-experiencehan ka? Gusto kang makagawas diya? Gahom sa Diyos ang makahimuan. It is God's power. Gahom sa Ginoo nga akong itinahon. It is God's power that makes us do godly things. Gahom sa Diyos, mga kapahimuan. Now, naay gitawang avenues, naay mga pamaagi o naay mga paagi nga ang gahom sa Diyos o ang spirituhanon nga gahom sa Kristohanon pakitaan o naay spiritual power in life. Unsa may mga avenues na kinahanglan atong masabtan o unsa may mga butang nga angayan atong masabtan aron naatay gitawag gahom sa atong Christian life. Ingon si John MacArthur sa iyang mga bukaraan kay nako nga libro, di ko kalimot, sa daghang mga Kristiyano nagkataas ang palidar. Instead of kanang gitawag the longer I serve Him, the sweeter He goes. Is that daghang mga Kristiyano, the longer they allow themselves to be exposed to the Word of God and not obeying it is becoming powerless sa ilang Christian life. Imong i-allow imong kaugalingon, sige ka kadungog sa pulong sa Diyos, pero dili ka musunod, nagkawala ang gahom sa Diyos dahil ng kinubuhi. Ang nahitabo, tama na lang kaignon nga nakakay relihiyon. Tama na lang kaignon di anak ka ng bilhinga nagsimba, pero dili nakakadeklara kung unsa kaniya ng Ginoo. So mga avenues, unsa may mga aron natin spiritual power. What happened to you? Number one, you have to deal thoroughly with sin. Usa sa rason, sa main reason nanong daghang mga Kristiyano powerless is because they are not dealing with sin thoroughly. You are not serious in dealing with sin. Alam yun na mo sa daghan kang mga butang gibit-bit sa mong kasing-kasing na dili dapat mong binbinon mong ipadayon. Naakay mga gipanghimo, kakabaluga nga dili yun na maon, ipadayon na gyapon ka. Maon na nangitabo, wala yun kay gahom sa imong Christian life. Bisan pag-unsaon ni mong sulti, bisan pagsigi kag anhang simbahan, inigawas ni mo the same pitat ang imong padawatan gikan sa mga demonyo o gikan sa ilang amo nga si Satanas. It's because maingon lang sila tao, sulod-sulod simbahan, o gahom. Amen. Nga naman, you are not dealing with sin already. One of the main reason daghang mga Kristiyano wala sila victory sa sin is because they have not allowed God to do mighty works na sa ilang kinabuhi. Iba nila tubukan. Ano nila igahon sa Ginoo? We have to deal with sin. So kaya natin kapitan for God until one deal with sin thoroughly. You cannot do anything for God kung dili ka mugili sa imong sala thoroughly. Dagang mga Kristiyano, sugot na mo, puyo mo padayon sa sala, sugot na ka, magpiplit ka, dili mao, sugot na ka, padayon ka, nung hihimo ka, kabalo ka, supaks ka, bubunto sa Diyos, then you cannot do anything mighty for God. Kabalo ka, kung dili ikaw kung padayon, o wali nga kinahanglan magtinarong ka, wala, yun tayo paglao, makapanag-iya o lutin. O di ka magtinarong, o di ka bubiyak sa sala, o di ka ninato panikamutan ng gawong sa Diyos, o maglihok na ninato. Ang mahitabo, mahuman na ng mga katuigan, pikatan na kasayaw, o di tayo mahukunan ng galutin. Because we are in this together. God has brought you diri sa simbahan. Ginoo mo, ikabutang mo diri sa simbahan. It's nothing. It's God's power working in you. Kung pero di ka rin mo tugutan, padayon nga
paglihok na mo 10, it's because of sin. Maunang dili makatrabaho ang Ginoo. We have to deal with sin thoroughly. Number one, deal with sin by confessing it singularly. So, singularly, inaanilig. Sa akin, may tagpasaylo sa Ginoo, kanang ginirupo bitaw. Kanang Ginoo, murabat, ingon ka ng kampo na mo, Ginoo, you know what I mean, ha? Amen. Sa mga tagpasaylo sa itong sala, kanang binuok pa. Kaya mong dalawang, tinawag na ang Ginoo kabalo na mandaan doon sa itong mga ipanghimo. Pero ang ingon mo ka ng Bible, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ang ipakita sa Diyos na ito, the character of humility, yung acknowledge sa kakaning mga butang na salari. Mo na ipakita sa Ginoo na ito. Mo na tanawon nga moingon ta kani bitaw no salari Ginoo pa sa ilo ako kani. Mura na tanawa kita kung sa kanilan na ay 100 ka mga babae. Ignore na ko, I love you. Ang kanang 100 ka mga babae, so I love you. Pero ko, 100 ka po, I love you. Pero among the 100 na adito yung wife, imong giduol, imong gigulitan, imong gignan. This is my wife, and I love her. She's mine. Imuhang ideklara, sorry, nga kani, kabalo ka nga kani, imuhang ni kasawa, kuani. Parehas, kung deklara ka, mangay kang pasaylo sa imong sawa, ayaw, kung ayaw, ginirupo ka pagpangayo kung pasaylo. Iluhod mo yan, no? Sa iluhod, dapat ko akong mga sala, kaya Ginoo, mangayo ako nimo. Dili anak. When you confess your sin, confess it singularly. Taksa. Total, ang Ginoo, di mo na sa naayan, ang iyang enjoyan, di mo ang humility. Kung na-enjoyan sa Ginoo when you pray, dili man ang naminaw siya sa imong daghang ipang istorya, ano siya na? Ma-enjoy ang Ginoo ang bulta. Kaya ano niya, grace mo po. Muna kung you pray, sige, bahalag, murot niya, tanan, pinagmay. Bahalag na yun, nakakita ko dili mao, nakasulti ko dili maayo, nakapangilabot ko dili ako, naakoy pagbati ka dili maayo, naglaong pagyapon ko dili agayan ko lauman, kanan. God is enjoying your humility. Muna you confess singularly when you deal with sin, ikaduha, not only you confess sincerely. Be sincere. So, somebody once said, kung mag-record mo galing ka sa mga sala, keep a short record of your sin. Nang short ka ba? Ayaw ikaw padugaya. Ayaw dugaya. Ayaw kumain mo kala. Ayaw pauman ang adlaw na hindi ka na-confess sa iyong sala. Ayaw na buwata nga ako na nalang kumain. Kumain pa sa Diyos, ginuuan salaan. Hindi katulog na ko niya. Ang problema, hindi niya kaaptan ko niya. Amen. Kuyaw kayo, hindi kaaptan ko niya. Di man, doon ka may perno na. Tungkol kaya Bible kasulti na naman ka eternal life. Pero, unsa ka ka miserable na sa imong pagkinabuhi, wala ka nakapasigumong sa Ginoo. Sino mo, matupang ka sa Diyos, kabalo ka, na kay gihimo, mawala, dili mo ngayang himo mo. Diba? So, you confess sincerely. Keep short records of sin. And ikatlo, confess sorrowfully. Kanang word sorrowfully, it means kanang naamay mingo, nakapitay ng dukol, bantay ka ng naimo dukol, makasala. Dahil kauman, hindi kasala niya, mingo na siya, sorry ha. Pag sorry, ang iyang sorry kang isip. Ang doktor siya, sorry ha. Tawa mo. Di ba? Ilan kayo? Mga yung sorry pero kang isip. Abantay mo na. Kabantay mo ni Peter.
Si Peter, sa dihang kabalo siya, nakasala siya, kung siya kaingon sa Bible, he wept bitterly. Si David, sa Psalm 51, ingon siya, my sin is ever before me and I acknowledge my transgressions. Si David, sa dihang nangayon siya, pasaylo siya sala, dili, basta-basta lang, murag rutinary na lang, nasigi pa kayo, pasaylo siya sala. But with all sincerity and with all kanang open heart, iyang itugyan niya kagalingon ninyo siya, pasaylo akong ginawa, pasagad lang yung istorya niya, pasaylo akong ginawa, sagad lang yun niya akong gibatik yun. Pasaylo akong ginawa, hindi yun, angayan ako tumimon, pasaylo akong ginawa, kahatas kong offering, pasaylo akong ginawa, ako ka ng church, pasaylo akong ginawa, ako kapasa sa imong pulong, pasaylo akong ginawa, I have not spent much time with you, pasaylo akong ginawa, na kasi sino? Kaya ang paampuan yung bilang kay sabot kang Ginoo. Mo nang may gahong sa Ginoo maglihog-lihog. Katawaan mo sila. Deal with sin by confessing it, and ikadua, sin must not be covered. Sin must not be covered. You cannot hide sin. Hindi mo na pinitaguan ng sin. Sooner or later, huwag magaling kabaluan na pa. Pero ganto-ganto paminaw na ayo'y makabaluan na. Masakpan yung kakadayan. Si Jesus Christ kasulti, walay kitabunan nga muabot ang panahon nga dili maukban. Sa mga katigulangan pa, walay asong makungkong. Muabot yung panahon mo gawas yun na o malibawaan yung ka kung unsa ng imong mga ipangimong sala. Yung nagkalsi. Hindi mo na mataguan. O na, because you cannot hide sin, inahanglan mo masaktan, you have to deal with it, kay ang dalon anak kaniya. Sin will bring about a chained heart, a broken heart, a cheating heart, a cold heart, a condemned heart, and a confused heart. Kung sa'yo mo kasabutan na, it will defile your heart. Ang sala mo hugaw sa inyong kasing-kasing. Imong kasing-kasing, it will be changed. Ora na ginapos. Dili na totally na-express sa iyang anayan, i-express Ginoo tungkol kinaisala. So, naigaling. Ampo ka na naakay sala na dili i-confess. Makatanong, makakampo. Ingon ang Bible na hypocrite cannot stand in the presence of God. Who can ascend unto the hill of the Lord? He who hath clean hands and a pure heart. Listen kayo, Lord. Anak alohon ka, niya mayroon ka. Ginoo, niya imong kasing-kasing, na imugaw. It will bring you confusion. It will give you doubt. Daghang mga Kristiyano, libog kayo kasing-kasing because of sin. Dahil kasamot, ganahan ani, kamanti na po. Gusto ani, kamanti na po. Ang ganahan mo, dili na yung ganahan, katulong mga kaya, natakag importansya, dito natakag importansya. Ang mga butang kaya ni mo, dili no ni mo. Ang mga butang dili ano ni mo, lagi mo. Define ka kasing-kasing na na. Huwag mo kasing-kasing na na. Deal with it. Unless you deal with your sin, I'm telling you, God's power would not be working in you. Walay gahong ang imong Christian life. Daghang mga Kristiyano, kabalo ka, it's because of sin, they do not have victory in their prayer life. It's because of sin, you don't read your Bible. It's because of sin, there is trouble controlling your temper. It's because of sin, you do not witness like you ought to be witnessing for God. It's because of sin, you do not live like you should be living at work, at school, or anywhere. It's because of sin that the blessings and favor of God are hindered in your life. It's because of sin.
Ayaw yun ipakagamay ng sala. Ayaw yun ipakagamay ng sala. Gusto kag panalangin, gusto kag pabot, dili ipakagamay ng sala. You keep short records of sin. Anong short record? Ayaw nagpadugaya ba? Kapano kang sayong ka, then Lord, sorry. Kapano kang may problema, then Lord, sorry. Kung ayaw, una-unaan na di ka may bawaan na tumanto. May baluan na. Ingon si Solomon, nisulti siya, ang usa sa kuyaw kayo, nakahintang sa Kristohanon, kaya itawag backslider in heart. Kaya nakitawag, I don't know, most of you could remember back na itawag, tatak na Kristohanon are very successful backslider. Very successful kasi silang backsliding. Ano? Di may baluan doon na ang ilang kasing-kasing ay daot. Kaya mga Kristohanon na. Di magalit daot ang kasing-kasing, di magalit pa masakpan. Pero, wala sila kabalo na Ginoo kakita na daan. Sayang na una sa mga successful backslider, wala kabalo, wala yung problema. Tuod man, diha sa dapat nakatubang doon sa Diyos, pero wala galakaw padulong sa Diyos. Galakaw pabalik. Muna, wala di mo giilan ang mga tao kung successful na backslider ka. Ang imong giilan ang kagalingon. Kung ang buhay kabalo na itinong sa'yo. So, mauna, deal with sin. Unless there is the power of God working in us, so di ang kamay, so kaning Kristyanismo na to, it will be thrown in the garbage. Wag ni pulus. Uy, pulus niya kung tigong-tigong simba-simba dali kung walay kaong Ginoo. If God will not be answering our prayers, if we do not have that power to come onto the throne of God asking for big things, then ano ba mga magsimba-simba pa na? Ano ba mga magtigaw pa na? Di man niya ako, di man niya ako para pakita sa mga tao na tayo niyo. Na ni ako pagpastor, di minsan ni Panginabuhi. Pero kung Panginabuhi ni, mangita ko dahil pagi ang abuhi ko. Wala may ganoon, kaya palangga ko ninyo. Ano na pastor, basta palangga ka sa membro. Minsan ka palangga sa membro, agay, dagang pastor, hindi na ako magpastor. Kaya palangga ka sa membro, ngayon, mamatay ko, mabuhi, magpastor dyan ko. Palangga ka sa membro. Pero di ba, it's not the pagpangga ang ating ipamita, it's the power of God. Ano gusto na ko? So, muna, deal with sin thoroughly. Araw, dili ma-define yung kasing-kasing do not hide sin. Keep short records. Gagmay, ano ka? Sige. Total, na may sensitivity kung ang Kristohanon, kung if he is truly desirous sa favor sa Ginoo, sensitive man ka sa leading o sa conviction sa Holy Spirit. Holy Spirit, ingon man mo na makawin. Pero hindi ka desirous of blessing, hindi ka desirous of favor, hindi ka kuha na. Hindi ka kasapot na, hindi ka tagad na. So, deal with sin thoroughly. That's number one. Number two, you need to understand, if you would not deal with sin thoroughly, you will become a slave to sin. Mura kaghitan sa imong liog, pero pinakon ka sa lahat, o yung tag sa kikagos ko, ko. Makaluluoy kay ka sa kanan. Dagang mga Kristohanon, they have become a slave to sin. And they do not have that strength enough to stand on the conviction na gusto nung kang mabarog, pero tungkol kay dako naman kayo ang sala, kusga naman kayo.
Wa na usok-isokon. Kabantay ka na kanang nganong sa eskwelahan, ang gusto kayo mangbuli, kanang mga nagpo kayong out, ang nagpo mga estudyante ba, kanang mga bagsik. Kato ng mga gagmay, di ko kayo gusto mangbuli. Kanang di ko daw-daw. Sa karan, magdukol kato ng mga nagpo na edad, kato ng pamukot niya, kato pangbuli yun, huwag kusok no. Huwag kusok tao, magkakotako na lang, mahadlok. Ano, madakuman. Kalau ka naging Kristiyano, gusto mo kang musukol na. Gusto mo kang ibarog sa conviction na ako iyakas sa Ginoo, mahalagan ko sa Diyos. Sulti ang kakaunsaon ka maluwas, anong nagyapon ka sulti? Dako man kayo sana. Hadlok naman. Hindi ka po sa ganito sa hindi ko I remember the story sa sulod sa prisuhan. Na naay bagsik sa natanan nga matun. Sige siya pamulatan dito sa street. Ano mo agi? Wala kaon yan. Iyahang pang adlukon, pang ilkilan. Na siya kada agi. Iyan ipakita iyahang tato nga obra. Nga na yan. Kita kanin! Cobra niya, cobra. Cobra. Kada wakit, iyang pakitaan sa iyang. Tatak na magbubo sa sanila, nasa ko kay tato na igol. Agila, sa kita, kanin. Huwag yung, agila na, palitin ko kwan, palitin ko bino. Karoon na, priso man to. Pagka-priso ako sa prisuhan. Pagsulod niya sa prisuhan, tanong niya mga kanta, ano mga piniliso? Mga gagmay man. Ha? Sa isang galit! Kung natin kong sinawas, sa isang galit, gagmay man. Huwag na niyo. Ha? Kita man eh! Cobra eh, cobra ha? Kita man eh! Agila eh, agila! Karoon, nakakay nitindo ikan kahigda, mao'y mayo sa sila. Nitindo ko balik, pero timang katuwa. Tagadughan naman siya. Kinsa ka rin ka, isuka. Ha? Unsa na nga sa imo ang braso, unsa na? Didukul siya, unsa na? Kani, wati ni. Wati. O kanang sa imong lugar, na siya. Kani, hindi, maya. Ano na po? Kalau mo kayo ng anak ka, wala na tayo strength sa Christian life. May na tayo storya pero sa dihang atong tugutan ng salat mo ay Muslim na to. May mo na tawag ni Pate. Wala kayo strength sa imong Christian life. Maya na ni Maya. You will become a slave to sin. So deal with sin thoroughly. Number 2, you should not be attached to the things of the world. If you want spiritual power, you must not attach yourself to the things of the world. In the Bible, in John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. God said, love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. Love not the world, neither the things that are in the world. Ang Ginoo gyud kasulti kay nga naman, for all that is in the world, in verse 16, is the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, and is not of the Father, but is of the world. Tanawa pa yun in verse 17. For the world passes
passeth away, and the last thereof. Kalimutan sa kalimutan, ulabay na ni. Kung atong affection, atong pagbatik, para diri ang kalimutan na mahanaw na ni tanan. Atong nalimbiyahan, nadaot na ni. Kung kanina naman gani o importante sa nato ang naa sa kalimutan, o mo'y nakapugong sa total na pag-surrender o pagsunod sa Diyos, then you are on the losing side. Things of the world. In Matthew chapter 6 verse 19, linggo na Diyos, lay not for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 20, lay up for yourselves what? Treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will be your heart also. Kabalo mo, kung naaka sa kalibutan, dili ka para sa kalibutan. So kung naamang galit ay tinuwaan, kaling mga butang sa kalibutan, mula pa yung galit. Doon kinahanglan nila ko, pero dili na ito iset ang paghati. Kung nagtrabaho na naman galit ka para mabuhi ka, that is wrong. Nagtrabaho ka, tungkol kay naa kay tinguha na makahimog something greater than yourself. Something that is giving glory to God. Na kung imong karang pinaagya na yung trabaho, then you continue with your job. You continue with your work. But if it is for your personal satisfaction, I'm telling you, the lust of this world passeth away. Mapura ka, it will not give you satisfaction. Mabitaw na, this is a challenge for everybody. You are the future panalanginan mo yung muskino. Di mo yung may ulit mo panalanginan sa ino. Ayaw yun mo kalimot o bantayin yun ninyo. Ayaw mo kailan na basig sa panalangin na mo mabisi. Dili na sa panalangin ninyo. Basig, if God would be giving you gifts, you will be busy on the gift, not on the giver. Last of this world, passeth away. Mawala ka. Kabalo ba ang mga butang sa kalibutan, it only gives temporal happiness. Temporary ra. Magalipay. It will not satisfy. Dili ka masatisfy. Tanawa ko na anong ang mga model sa sakyanan magka-usap-usap. Anong dili mangyod magpundo ang anak na lang. Kaya ano, wala may satisfaction. Inaano na. Dili pa ang tao kung imuhang sundon imong last sa kalibutan, na dili ka masatisfy. Na ang mga happiness, it will only bring you temporary happiness. It's just a temporary job. Ang Ginoo rin maghatag ng satisfaction. Anything done for God, masatisfy ka. Pero anything that is in pursue sa mga butang sa kalibutan, temporary yun ang nakalipay ko ulang radya ko na ikahuman. It will demand, the world will demand much from you, but it will only give you less. Because it cannot give you satisfaction. Ang kalibutan, dako kayong panahon kuhaon di kalimut. Usod doon yung mga kalibutan, dako kayong panahon kuhaon sa imo. Dipo-dipo kag apas. Mawabitaw lang ang promise Ginoo. Kung magmasingkamuton ka, ipa-overtake niya ang blessing. Kaya kung ang blessing mag-overtake, hindi ka dikinahanglan hanagon para mag-apas, kaya pasok ka naman ka sa blessing. Pero kung ang kalimutan mo mapasok, hindi na din. So lahi bukod abang sinor na nabiyaan ka. Diba hanga ka sa katanan? So lahi paabot ka ng mga bulabayay, ka mga butang, diba? Boring o kapoy o ka ng ma-out of patient ka. Pero kabalo galing ka na ang muabutay na ay kalabutan sa eternidad. Diba makapaabot ka? Kabalo galing ka ang imong kwarta kikastuan mo para sa kaduganan sa Ginoo, dili kasayangan. Kabalo ka na-invest mo sa pinakamaayong na investment. And when you give an offering, kabalo ka, galing offering, kabalo ko para sa Ginoo, bisag
unsa ni maunsa palit, kabalo ko nakahimo ko something for God na satisfaction. Pero dili gali, para na guys kalibutan, mag-uul ka. Try to invest on the things of this world. Mataya, madunog, maguba, kawato. Mag-uul ka. Pero invest sa eternidad. Walay mangawag, dili madunod, dili matayan, dili maguba. Do not attach too much on the things of this world. Naikanta, don't know, kung sa tayo ito na naikanta, kung sige kung kanong mo ganit, this world is not my home. Alam naman na? I'm just passing through. My treasure is laid up somewhere beyond the blue. The angels pray for me from heaven's open door. I can't feel at home in this world anymore. You cannot feel at home in this world. Dito ka at home. Kaya dili ka para sa kalibutan, you are a citizen of heaven. Ang imong citizenship sa langit, dito ka ma-enjoy. Mga butang na Diyos nun, di anak ka ma-enjoy. Kung tinuod ka anak sa Diyos, bisa kung saan panimog, lingaw-lingaw ni kalibutana, maabot yung panahon, manita ka din. Manita juga. They become satisfied. This world only offers temporal happiness. It will demand much of your time, everything up na naani mo, pero kamay na ihatag sa imo. Then lastly, it promotes achievement, yes, ang kalibutan, but not blessedness. Nakakay maabot, let's say, sa imong lapida, here lies attorney, doctor, engineer, DVD, DD, MD, BCD, Mateo Cruz. Pero lapida ka na tama. Lapida ka na tama. Pero lahi ang blessedness. Ang kalimutan, yes. Sa standard sa kalimutan ay achievement. Akin ako. Nindot ka. Dili ni mo umayon ka, yes, papakan ka sa mga tao. Pero, kabalo ba mo, nga, after a year, maligta na ang uban ni mong mga tao. After 2 years, 3 years, 4 years, inikadumog sinuwalan, makapamutan natin sa ganito. After 10 years, you will just be a Bible. After 20 years, hopefully somebody will remember you. Pero if you do something for God, listen to this one. Kung nakakay isulwinin o gidala na usa ka kalag sa simbahan, mamatay ka kanang kalaga, di uti kinakalimot nimo. Iyahan ang ipasa sa iyang mga kalululuhan, sa iyang kaapu-apuhan, o moingon na siya, it's because of this somebody who is giving himself to God na isabot ko sa kaluwasan. And when you go to heaven, ingon ang Bible, kanak siya usa sa mga musugan nimo, itawag ng imong korona. That will be one of your stars in heaven. Ingon ang Bible, they that win its souls are wise, and they shall shine forth like firmaments of the heaven. Mga stars in heaven na ang mga kalag na imong ipagsulmini. Mo nang inikabot ni dito sa langit kung imong gitugyan imong kagalingon diyan sa Diyos o sa dihang na igahon sa Diyos naglihok diyan nimo, ang may tamo nikabot mo sa langit pero di mo hayaga, magdanag ka. Magsiga-siga tagaan kayong mga stars, magsiga-siga pag ano, tungod ang tawanan, nakasabot ko sa kaluwasan, tungod at hindi na, isunod ko, isimba ka ko si Mahanaw, na nagpasabot ako, may tungod ni Ginoong Kristo. Kana, imong ginansya, kung dili na nila mahanaw taman sa eternidad. Pero sa kalibutan lang, achievement ka katama. Plaka ka, plakir ka. Plato lang, nabutagan, papil. Pagkawaman mo, pag-istan. Di ang pagkataman na yun,
ang naminag mo, maingon ko yun sila, unta ka ito kung isgutan, pag ako nung yung nayon naman ano, nidawat ko sa Ginoo, which is, naa sa eternidad ang faith. The world would only give you achievement, but not blessedness. Lahi ang blessedness mo ng Kristohanon, mawalay ka akong sa Ginoo, hindi ka po sa langit. Suntian ka ka, ditin pa ka sa litra. Tawag sa iyong ngalan, ngayon ako. Kinsa may mong isultihan, may tungod, nako dito sa kalibutan, di ka nilili, asa ka dito? Wakto! Wow! Wow! Kasi nga tanong. Imong silingan, kung di pangita, pero sa isultihan mo, ang ituon mo kaman. Ikim ka ni mo, pilagro. Di mo to, kayo silingan, kay kanuman, namuya po kayo ng Pilipin. Dito, tarong, iya pong daya po, ang Pilipin. Habang mo sa langit, ba't tinikita din mo? Kasi madamagan pa ka dito. O paniyo, padukol mo na ang ditong souvenir ba? Araw na kay suga dito, araw maglagaw ka, ayaw na lang makita ka, natin ka din sa langit. Mapiktikan ka. I'm just trying to present something na yung around mo na yung real blessedness dito sa eternidad. Ang kalibutan, achievement sa katamandalong, pero dili kabulahan. Lahi ang panalangin na gikan sa Diyos. Tingnan ang Biblia, the blessing of the Lord, it made it rich, and He added no sorrow. Amen. What a true blessedness. Yang hapon ako padayon nun. Avenues of God's power. Duha pa lang yan. Una, if you want spiritual power, you must deal with sin thoroughly. Ikaduha, do not attach yourself to the world, to the things of the world. Malibog ka magkapot, ha? Among na itong ngamahan, again, nagpasalamat kay Diyos na mga yata na mo na panahon. Salamat, Lord, nga hindi tayo lumawan. It's not by our mind, it's not by our strength, it's not by our personal potential, but it is by your power that we are able to experience blessedness. Lord God, help us. Abali mo Ginoo, tuluin mo Ginoo, kagaya mo padayon mo Ginoo sa tinguha ng amo, madeklara, na naa ka, na naghirap sa aming kinabuhi. Lord, we want you to empower us. Lord, pasaylo kami sa mga panahon na among nausik, pinaagi sa pagkailan na mo na sa salamat. Lord, kagaya mo sa karong panahon na we could stand on the conviction that we are your child and you are our God and your power is real in us. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pagkamayo. Salamat sa inyong blessing. Salamat sa inyong kaloob. Salamat sa kanan pagka-Diyos mo sa mga kinabuhi. Isa sa mga pagbulag-bulag ka na kung limang nagaruon mo ng mga kanakan nyo or the one na brought them here. Kung nakay-tuyo, manong kanina mensahe na abot sa mga kabisa. Lord, panalangini. Panalangini mo mga kanakan niya karoon din. Kuyo silang mga kasadag sa kapamilya. Ikaw ang kapalik-uli nila sa nagustuhan ng kinabuhi. Kung buti Ginoo nga ilang kinabuhi mo uli na makasilungan ka. Kung sa may mga i-prepare mo kadayong na favor o mga financial blessings para sa mga kagusan nyo, ikaw na ay mag-buko kayo kung buti ang yawa ang mga buko nyo. Ako mong ina-claim in Jesus' name. Nag-arrive ko pangayon mo sa mong pagpakikuha mo sa the rest of the day, we will be giving glory and honor to you, testifying that you are a God worthy of all worship and praise. Salamat kayo, nalayon ka. Mungkin inaanilamang sa mga nangalan ni Ginoo Jesus. Amon di ampo di pangayo di pasalamatan.